Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay at tara po samahan niyo ako dahil tayo ay magluluto na naman ng isang masarap na kakanin na madaling-madali lang sundan at simple ang mga sangkap nito. So ito po ay kalamay na nilagyan ko ng peanut butter na I'm sure ko na magugustuhan ninyo at napakadali lang din itong sundan. So mag-start na tayo. Bali dito, dalawang klase ng giniling na bigas ang ating gagamitin. Una, meron tayo ritong 2 and 1 half cups ng glutinous rice flour. Ito yung giniling na malagkit na bigas. Then, gagamit tayo ng 1 and 1 half cup ng giniling naman na bigas. Again, ito po ay pwede niyong mabili sa mga palengke, grocery, magtanong lang kayo, glutinous rice flour and rice flour o giniling na bigas. Ngayon, kung wala kayong mabili, pwede kayong gumamit ng bigas mismo, tas i-blender ninyo, pinuhin nyo lamang ng maigi. So, bali dito, lalagyan ko lamang to or tutunawin natin sa 800 ml na tubig. So, ganyan lang. Tapos, assure lang natin na lahat ng ating giniling na bigas ay nakasipsip ng ating tubig. So, tubig na lang yung nilagay ko kasi yung ating pangalawang piga ng niyog ay may paggagamitan tayo mamaya. So, dito dahil marami tayong mga viewers na katulad kong mahilig sa kakanin at I'm sure na isa to sa pwedeng-pwede nyo pong pagkakitaan, idagdag sa inyong pangnegosyo dahil madali lang tong lutuin at I'm sure na mabilis nyo rin maibebenta. So, once na nahalo na natin ng maigi, wala na tayong nakikita na buo-buong bigas, no? Ayan. Malagkit na bigas at bigas po ito ha, again. So, ang gagawin natin, isi-set aside muna natin to. Ibababad natin to ng mga at least 1 oras bago natin to lulutuin. So, okay? So, set aside muna natin to, tapos balikan natin pagkalipas ng 1 oras. Ngayon, makalipas po ang 1 oras nating pagbabad dun sa ating giniling na malagkit at giniling na bigas, no? So, nagsalang na ako dito ng ating paglulutuan. Bali dito, magtutunaw tayo ng asukal na pula. Pero dahil meron akong natira dito na panutya, ayan, isang takip o isang kalahati niya. Then gagamit ako dito ng 1 and 1 half cup ng pulang asukal. Ngayon kung wala kayong mabiling panutya, pwede naman po puro brown sugar lang. So ang tamang sukat lang is 2 and 1 half cups ng brown sugar. Pwede rin naman ng puti pero mas kailangan natin ng brown kasi ito yung magbibigay ng kulay sa ating kalamay. Baling gagawin natin dito ay ito ay tutunawin natin sa katamtamang apoy lamang. So, ilapat lang natin ng ganyan. Then, ang gagawin natin dyan, hahayaan muna natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa matunaw siya ng dahan-dahan. Then, saka natin yan hahaluin ng bahagya. So, nakikita nyo, ayan, natutunaw-tunaw na, di ba? So, gagawin ko, isug-usog ko lang yung ibang sugar na nasa ibabaw para matunaw ng maayos. Then, gagawin natin, hahayaan ko to ulit ng ilang minuto para mag-caramelize talaga yung ating brown sugar. So, kailangan katamtaman lang ang apoy mga manay. Huwag nyo pong lalakasan para maiwasan naman na masunog yung ating asukal. Then, eto na nga, makalipas lang ang ilang minuto. So, pwede na natin haluin ng maigi para talagang matunaw ng maayos yung ating asukal. Alam ko marami magtatanong sa inyo, ba't kailangan pang tunawin ng maigi? Pwede naman yan tunawin sa gata. So, eto ginagawa ko para po mas matingkad yung kulay niya para sa ating kalamay. So, yun lang kagandahan nakikita nyo mga manay. Ang ganda lang kapag non-stick pan talaga yung ating gamit sa pagluluto. Nakakaiwas talaga tayo sa dumidikit para hindi tayo mahirapan din maglinis. Then, kapag ganito na, nag-caramelize na yung ating brown sugar, so dito maglalagay po tayo ng 1 liter ng pangalawang piga ng niyog. So, ito po ay 4 cups. Ayan, ito yung pangalawang piga ng niyog natin. So, dito natin tutunawin ng maigi yung ating brown sugar kasi magbubuo po yan kapag nilagay nyo ng malamig na liquid. So, tatakpan natin yan hanggang sa kumulo. At kapag kumukulo na at natunaw na ng maigi yung ating sugar, dahan-dahan na natin dito ibubuhos yung ating sineta side kanina na binabad natin na bigas. Ayan, malagkit at giniling na bigas. Dahan-dahan at kapag binubuhos ninyo, mas mainam na haluin din dahil yan po ay magbubuo-buo. So, magi-start na yan na lumapot kaya kailangan dito sa paglagay ng ating
mixture ng ating binabad, mas mainam po na wag nyo na pong iiwanan kasi may tendency po kasi na masusunog yung ilalim, hilaw pa yung ating kakanin. So halo lang ng halo at katamtaman lang ang apoy, hindi pa rin malakas. At dito habang tayo ay nagluluto, naghahalo, maglalagay ako ng konting asin para balance, pantanggal umay. At meron ako ritong homemade na peanut butter. So ito po ay sarili kong gawa pero wala tong halo na sugar. So pure na peanut po ito. Naglagay ako ng 2 kutsara. Promise mga manay, kapag na-try nyo to, yung kalamay na may peanut butter, I'm sure na talagang magugustuhan ninyo. Ngayon, kung wala kayong ganito na hindi hindi matamis na peanut butter, pwede naman yung peanut butter ninyo na ginagamit nyo dyan, palaman sa tinapay. Mag-less na lang kayo ng sugar. So, haluin lang natin to ng hahaluin mula sa ating talagang pangmalakasang braso. Walang hintuan. At makikita nyo, unti-unti na siyang lumalapot, no? Tapos, bumibigat na rin yung paghalo, kaya talagang masakit to sa braso. Pero again, yun ang kagandahan kapag ganito nga, non-stick pan yung ating gamit, walang dumidikit. Sumasabay lang yung kakanin sa ating paghalo. Ayan o, nakikita nyo, walang nasusunog sa ilalim. Kaya kailangan, wag nyo rin iiwanan kasi kahit non-stick yan, kapag iniwan nyo yung inyong niluluto, magtututong yan sa ilalim. Kaya kailangan continuous sa paghalo. Then ito, mula nang nilagay natin yung ating mixture ng ating binabad na giniling na bigas, kailangan magka-count kayo ng 35 to 40 minutes na pag-ahalo sa katamtamang apoy pa rin. So again, depende pa rin yun sa inyo, sa pagluluto ninyo. Kapag ang nilulutuan nyo ay maganda-ganda naman yung halo, minsan 30 minutes okay na eh. Then dito meron tayong unang piga ng niyog. So maglalagay lamang po ako ng 3/4 cup, tapos yung 3/4 cup, yun po ay lulutuin ko pang panglatik natin sa ibabaw. So bali sa mga magtatanong, alam ko magtatanong kayo, ilang niyog yung aking ginamit dito? So 2 malaking niyog po yung aking ginamit dito. So hindi siya ganon ka-pricely kasi 2 niyog lang naman yung ginamit natin dito. Kaya pwede talaga kayong kumita. Kaya para sa ating mga viewers, mga taga-subaybay na laging nanonood sa aking mga recipe video, dito ay pwede talaga kayong kumita kahit dito pa lang sa ating kakanin. Kasi yung iba gustong mag-bake agad, wala pang oven, wala pang steamer. So isa tong recipe na to sa una kong mga binibenta noon mga manay. Kailangan step by step. Then ayan nga, haluin natin ng haluin. So nakailang minuto na ako rito at maya-maya ay okay na to mga manay. Ganyan lang. Ngayon kung pangmaramihan yung kailangan ninyo, i-double nyo lang tong ating recipe. So, i-double nyo lang para makagawa kayo ng mas marami na kalamay. Ang sarap lang talaga maghalo. Hindi nakakangalay masyado. Although, mahaba-haba yung oras na pagluluto ko rito. Pero, yung kagandahan kasi walang dumidikit. O, di ba? Kita nyo naman, oh, para lang talagang umiikot-ikot lang sa aking pan. So once na okay na, ayan na po, makalipas ang ilang minuto, so pwede na natin tong hanguin dito sa aking pinaglulutuan at pwede na natin tong ilagay sa ating mga paglalagyan na gusto ninyo. Pwede rin sa mga tub na 500 ml, pwede rin sa bilao. So dito sa ating recipe, kasya po ito sa dalawang size 12 na bilao. Yung small size na bilao, ayan. So mahirapan po talaga kayong pakinisin yung ibabaw niyan kasi nga ito ay malagkit, di ba? So, lalagyan pa natin yung isa. Naglagay lang ako dito ng dahon ng saging at kita nyo naman yung nastic pa natin. Ang linis. Parang hindi tayo nagluto. Tapos, papantayin lang natin ng ganyan. Then, susunod na natin yung ating latik. So, punasan ko lang ng ating tissue, yung ating pan. Tapos, latik naman. So, dito, ito yung natira nating 3/4 cup na unang piga ng niyog. Hayaan lang natin yan ng ilang minuto hanggang sa siya po ay unti-unting naglalangis. Then once na okay na, pwede na natin yan haluin, dahan-dahan. Yun lang kagandahan mga manay, kapag yung fresh na coconut cream yung ating gamit, mas marami siyang latik na nagagawa. Kesa dun sa mga nasa incan o Tetra Pak na nadudurog, ito marami tayong magagawa. So yung langis niya, ipahid natin sa ibabaw para po pwede natin ipangpakinis sa palibot, sa gilid, sa ibabaw, ganyan.
Then, tong latik na ginawa natin ay kasya na sa dalawang bilao rin. O, di ba, dagdag idea mga manay, kaya pwedeng-pwede na talaga kayong kumita dito sa ating recipe. So, maglalagay na tayo ng latik. Ayan, ang dami rin, di ba, sa 3/4 cup. Hatiin ko yan sa dalawa. Tapos, pwede rin kayo maglagay dito ng tostadong mani. Yung dinikdik na mani, mga manay, pwede yon. Tapos kayo na po yung bahalang mag-slice kung gaano kalalaki yung slice na gusto ninyo. Then para naman sa ating costing, alam ko inaabangan niyo yan pero lagi ko sinasabi at hindi ako nagkukulang ha. Ang aking costing ay base po sa aking nagastos. Hindi pare-parehas ang presyo ng ating nabibiling mga ingredients. Kasi may lugar na mura, may lugar na mahal. So, kailangan matuto tayo mismo sa sarili natin na magkwenta para hindi po tayo malugi. Kasi mahirap yung kung ano yung benta ng isang tao, gagayahin mo, paano kung mahal yung bili mo, di nalugi ka. So, okay? So, sabihin na natin yung costing dito para sa dalawang bilao na size 12 ng ating kalamay. Ngayon, para sa ating costing, gumastos lamang po ako rito ng 227 pesos. Lahat na po yan kasama na yung ating giniling na malagkit na bigas, giniling na bigas, yung ating nyog, itong ating dahon ng saging, sinama ko na rin, pati yung ating bilao, yung ating gas, sinama ko na po yun sa costing. Kailangan po talaga yon. So, dahil dalawang bilao yung ating nagawa na size 12 na bilao, i-divide natin yung 227 sa dalawa, pumapatak po na 113.50 pesos ang bawat isang bilao na size 12 at pwede nyong ibenta ng 220 pesos. O, di ba? Maliit na kapital na pwedeng-pwede kang mag-umpisa. So, ayun lang po.